Yung mga nagsasabi na napakalakas pa rin ng magic ng mga Duterte, tell that to the Marines. Ano yung mga ebidensya po? Ang ebidensya po, yung Senate election, 3 lang po yung nanalo sa kampo ng mga Duterte. Idagdag pa natin si Amy Marcos kasi inadapt, pati si Camille Villar. Pero si Camille Villar, hindi man po tinanggal ng alyansa. So, ang count po, 6 sa mga alyansa. Alyansa ng Bagong Pilipinas. Paanong malakas yung endorsement? Ano pa yung mga ebidensya? Yan sabi dito sa balita. All candidates endorsed by Sara Duterte lose in Bohol. Lahat talo. Sa Maynila po, ang natalo man lang po, si Abante, Benny Abante, si Mocha Oson pala, na in-endorse ni Sara, talo din sa pagka-councilor. Talo po sa pagka-konsyal ng Maynila. Yan Who are the notable winners, losers among celebrity aspirants in the 2025 polls? Sabi sa report ng Rappler. Yan More personalities had also tried to fight for a spot as councilors in Manila's other districts. Over in the 6th district, actor-comedian Lou Veloso ranked first. Controversial blogger and Mocha Girls member Mocha Oson, however, lost her bid for 3rd district councilor after placing 10th. Paano may Duterte magic na nalalaman kayo? Asan man yung magic dyan? Ang may magic po, yung paggastos ng confidential funds. Yun ang totoong may magic. Pero yung si Sara Duterte at si Digong, may magic. Doon man lang po sa lugar nila, sa Davao. Given na po, ilang taon sila, mga kababayan, na nag-reign bilang mga politiko dyan sa Davao City. Davao City man lang po. Outside Davao City po, yung mga kaalyado ng ating Pangulong Bongbong Marcos, lakas CMD, nanalo po sa eleksyon. Kaya wag nagpapaniwala po. Si Joel Chua na gustong saksakan ng bibig, saksakan ng apple ng bibig, hanggang mabilaukan mamatay. Panalo po. Sino may gawa nito? Si Benji Contreras, Marcos loyalist. Congrats, Manila 3rd District Congressman Joel Chua. Hindi nagkatotoo ang banta ni Inday Lustay. I'm looking forward for your appearance as one of the House prosecutors who will prosecute Inday in her impeachment trial. Diba? Ang kumain ng mansanas po na gustong isaksak sa bibig ni Joel Chua, si Sara mismo. Talo yung kandidato niyang si Apple. Diba? Kaya yung mga nagsasabing may Duterte magic, nananaginip lang kayo. Wala na po, patapos na yung political career. Patunaw na po ang political career ng mga Duterte. Makalibre man siya sa impeachment, sa inciting to sedition at crimes against humanity, hindi siya makakatakas. At walang kinalaman doon ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa crimes against humanity. Ang may kinalaman dyan sila, yung inciting to sedition at saka grave threats, walang kinalaman doon ang ating Pangulo. Kasi alangan man sulsulan siya ng ating Pangulong, pagbantaan na mismo ang kanyang sarili. Sabi ng ating Pangulo kay Sara, Sara, bantaan mo ako, pati si Lisa Marcos at si Martin. Pagbantaan mo ako. Di ba? Sarili niyang kaisipan, mga kababayan. Evil mind. Walang nagsabi sa kanyang gawin niya yon. Sabi nga dito sa amin, sa diri niyang kauragan. Di ba? May kasabihan dito sa amin. Day ngayaki maurag, na day pi panguragan. Ang ibig sabihin sa Tagalog, yung maurag kasi sa amin, magaling. Pero, ang negative interpretation ng maurag, depende sa pagkasalita, yung urag-uragon, ang ibig sabihin niyan, arugante, bully, yung mahilig, mambuli ng tao, tulad ng pananapak ni Sara doon sa sheriff. Ang tawag dyan, urag-uragon na tao dito sa amin. Kaya may
may vice gobernador kami noon, abogado, pero kasama namin sa media, iyon ang kanyang laging sinasabi sa pag-iikot. Dahil ngayang maurag na dahi pipay nguragan, kaya be humble. Yung wag masyadong nagyayabang kasi yung mga mayayabang ay talagang nakakahanap ng katapat. Ganun po. Yun ang nangyari po sa kanila. O ngayon, may breaking news. Si ML Party List First Nominee Laila de Lima, tinawagan daw ni Martin Romualdez, Speaker Martin Romualdez, na malamang siya pa rin ang magiging Speaker of the House. Kasi si Martin po, post sa Leyte, so pre-claim na siya po bilang winner na representative po. Yan si Martin Romualdez, pakinggan natin itong proclamation niya. On the basis of the foregoing, we hereby proclaim Romualdez Ferdinand Martin Gomez, the duly elected member, House of Representatives of the 1st District of Leyte. Ngayon, tinanong siya kung siya pa rin yung magiging Speaker of the House. Ang sagot po ni Martin Romualdez, hindi niya ako sigurado, pero ready ako to serve. Yan ang very humble po, hindi assuming na Speaker of the House. Ready niya kung maglingkod, pero hindi man ako sigurado kung ako pa yung Speaker kasi pinagbubutuhan niya ng maturity. O ngayon, may mga pagbabago, mga kababayan sa members ng Congress, may mga natalo. Tingnan natin kasi pag tiningnan mo yung members ng Congress, more than 100 sa kanila, members ng Lakas Inyo CD, Lakas CMD, kung saan yun ang partido ni Martin, siya yung presidente. Pero sabi ni Martin, alam mo naman sa start of the 20th Congress, we will reorganize the House but I am still ready to serve. Ganun lang po, wala siyang ugali na tulad ni Sara Duterte na inappoint yung kanyang sarili as designated survivor. Gusto nang i-take over yung Palasyo Malacanang. Diba? May kahihiyan po si Martin Romualdez, hindi siya assuming. May delikadesa siya, nagdadalang hiya siya. Ba't mo sasabihin na sigurado ka? Kung sabihin ng mga members ng Congress na kami niya sa kamay namin. Depende sa usapan natin kung ano yung agenda natin. Ganon yan, mga kababayan. But of course, as you know, we know, ang Speaker of the House, kung sino ang ginusto ng ating Pangulong Bongbong Marcos, binasbasan niya, yun ang magiging Speaker of the House. At lahat ng presidente, ang Speaker of the House, laging kaalyado po yan. O ngayon, doon sa balita, mga kababayan, na inoferan, tinawagan daw siya, sabi ni ML Party List Incoming Representative, First Nominee, former Senator Laila de Lima. Ayan po, ngayon lang, lumabas 20 minutes ago. Sabi diyan, ML Party List First Nominee Laila de Lima says she received a call from the Speaker and answered yes to the offer to be part of the House prosecution panel in the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Di ba? Napakagandang balita. Tapos si Chel Diokno naman po, na first nominee ng Akbayan. Remember yung Akbayan, isa sa mga impeachment complaints, mga kababayan na final, ang nag-file sa Congress ng verified complaint, yung Akbayan. Ito yung sabi rito. Akbayan's Diokno open to join impeached prosecution team versus BP Duterte. Sabi ni Chel Diokno, na isang abogado, hindi naman ako nagpopumilit ng serbisyo, pero willing-willing naman ako na maglingkod as a prosecution panel member. And I have had some experience in impeachment cases, sabi niya sa interview ng Teleradyo Serbisyo. Following the 2025 midterm elections, Diokno said Senate should proceed with the impeachment trial of Duterte. Nakasulat na sa bato yan dahil na-impeach na si Vice President Sara Duterte ng House of Representatives. Ang nasa konstitusyon natin is
talagang kailangan na ituloy yung paglitis ng kaso sa Senado. Sa tingin ko, kung maayos yung rules ng impeachment trial, madaling matatapos yun eh. Kung gagawa nila, halimbawa, yung ginagawa ng mga korte ngayon ay yung direct examination ng witness as judicial affidavit. Hindi na kailangan ng mahabang testimonya. Pag naupo yung testigo, diretso na sa cross-examination, yun eh, sabi ni Jukno. Nabawasan kasi po, mga kababayan, yung mga prosecutors ng House kasi yung galing dito sa amin, si ako Bicol Party List Representative Jill Bungalon, natalo po ni Chris Silagman, mayor ng Tabaco City, yung anak ni Ed Silagman, natalo, nag-concede na po si Jill Bungalon ng ako Bicol Party List. So pwedeng pumalit, mga kababayan, itong si Jill Jukno, at may offer na po kay dating senador and now ML Party List Representative First Nominee Laila de Lima. O ngayon, nagbida-bida na naman po si Bato de la Rosa. Ang akala niya, matatagalan pa yung pag-serve ng warrant of arrest ng Interpol sa kanya. Sabi niya, yung mga kaalyado daw nila, mga kababayan, will form solid block in the Senate. Kahit mag-solid block kayo po, pag lumabas na yung warrant of arrest galing sa ICC, malamang sa malamang, bigla na lang lilitaw si General Torre. Iwan ko kung maka-form ka pa ng makasama ka dyan sa sinasabi mong strong Senate block. Di ba? Alangan man matutulog lang ang mga taga-Interpol at mga taga-ICC. Sabi niya dito, I don't know, Anya, everything can be discussed. We'll see what develop once the 20th Congress convenes. We'll see if our views align. That can be talked about, sabi po ni De La Rosa. He was asked about the possibility of forming a stronger opposition with two former senators, Bam Aquino and Kiko Pangilinan, who are in the winning circle of 12 based on partial and unofficial results from the Commission on Elections. Malabo man na makipag-alyansa kay Bato de la Rosa. Si Kiko at si Bam Aquino, ang magbabarkada at align yung mga paninindigan, si Risa Ontiveros. Siya nga yun ang kampanya kay Kiko Bam, pagkatapos biglang sasama sa grupo ni Bato de la Rosa. Malabo po. Di ba po? At saka, yung grupo ni Bato de la Rosa, grupo ng dating Pangulong Digong, hindi man po opposition ng consideration, ang tawag ni Yussi Castro, ang tinatawag niyang opposition. Itong grupo ni Risa Ontiveros, nang ipinaglalaban yung ating bayan. Pero yung grupo ng mga Duterte, mga kababayan, ang tawag ni Yussi Castro, obstructionist. Hindi opposition, obstructionist. Kasi ang pinaglalabanan niya personal, hindi man para sa bansa. Di ba? Sa pagtakbo pa lang nila, Duterte, gaya sila lumaban para iligtas, mga kababayan, si Sara. Tapos sisweldo sa atin, mga kababayan. Luging-lugi tayo dito sa grupo ni Bato de la Rosa, ni Bongo, saka ni Marcoleta. Dapat magsweldo sila kay Digong. Mula kay Pacquiao. Si Pacquiao may election protest siguro. Gusto magpa-recount. Hindi siya makapaniwala na nasa rank 31 lang siya. 5 million yung nakuhang boto. Ang paniwala niya, top-notcher siya. O nasa Magic 12. Paano kang papasok sa Magic 12 na pang 31 ka nga? Nasa level ng mga nuisance. Di ba pa? Itong si Pacquiao po, kakaiba kong mag-isip. At itong ating programa, mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors.
Fairmax, firming and lifting cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito, iGlow 60 mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab Car Rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. At cellphone number niya po, 773-798-7816.